Magandang umaga! Handa na ba kayong matuto at magkaroon ng mga bagong ideya? Kung gayon, ay atin na sisimulan ang ating pagtatalakay. Ngunit bago yan, nais muna namin magpakilala. Ako nga pala si Ginoong Aguno Jude Edward at kasama ko si Binibining Junamay Paconla at Binibining Montesino Giselle. Kami ang pangsampung grupo na magtatalakay ng mga bagong leksyon sa inyo ngayong araw. At ang leksyong tatalakayin namin ay tungkol sa mga halimbawa ng pagtatangka sa pagsusuri ng ilang piling paksa. At napapaloob dito ang mga maikling kwento, nobela, sanaysay, alamat, at anekdota. May katanungan ako. Pamilyar ba sa inyo ang mga salitang nabanggit? Mabuti kung ganun. Dahil pamilyar na ito sa inyo, hindi na kayo malilito at mas mapapadaling mauunawaan nyo ang paksang ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung gayon ay makinig ng mabuti. Ang una nating tatalakayin ay tungkol sa maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na siyang gawa sa guni-guni na may akda. Ang mga halimbawa nito ay Tambelina, si Daga at si Leon, si Matching at si Pagong, at marami pa iba na siyang kapupulutan natin ng aral. At ang maikling kwento ay may mga uri. Una na dito ay ang kwentong tauhan. Ang kwentong tauhan, sila ang mga tauhang nagdidiin o nagbibigay diin sa kwento. Sila ang mga karakter na siyang nagbibigay buhay sa kwento. Alam nyo ba na kapag ang kwento o kahit anong kwento, kinakailangan ng karakter? Tama. Kailangan ng karakter ang mga kwento dahil sila ang nagbibigay buhay dito. At kapag walang tauhan ng isang kwento, maaring maging malamya ang kwento. Tama, magaling. Sunod naman ay ang kwentong talino. Ito ay tungkol sa katalinuhang napapaloob o nakapaloob sa kwentong o sa akdang inyong babasahin. Ito ay mga katalinuhang napapaloob dito na siyang mapupulutan natin ng aral. Kaya mahalaga na kapag ikaw ay sumulat ng kwento, kailangan mayroong mapupulutan ang mga mambabasa. Sunod naman ay ang kwentong katatawanan. Di ba? Kung pagbabasehan, mahalaga na alam natin kung ano ang ating binabasa at isa na dito sa mga paborito na mga mambabasa ay ang mga kwentong katatawanan. Bakit? Dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga puso, sa kanilang damdamin, na magbibigay ng rason upang magpatuloy na bumasa pa ng mga aklat. At nagbibigay ito ng aliw kapag sila ay malungkot. Sunod naman nating tatalakayin ay ang kwentong katatakutan. Alam niyo ba kung anong kwentong katatakutan? Ito ay mga kwento na siyang nagbibigay takot o may kababalaghang mga nangyayari. Nakabasa na ba kayo ng mga kwentong katatakutan? Ang mga kwentong katatakutan ay maaring mayroong mga aswang, multo, o di kaya mga vampira. Hindi ba? Ito ay mga kwentong nagbibigay diin o nagbibigay takot sa mga mababasa. Ngunit, kahit na may katatakutan o nakakatakot ang kwento, ito rin ay may leksyong ibinibigay sa mga mambabasa. At sunod naman ay katulad lang din ng kwentong katatakutan. Ito ay kwentong kababalaghan. Ito ay mga serye ng kwento na siyang tungkol sa mga pangyayaring hindi natin agad-agad mabibigyan ng eksplanasyon. Dahil ito nga ay mga kababalaghan na nangyayari at maaring ito ay mga kababalaghan tungkol sa engkanto, mga ano pa ba? Mga duwende na siyang hindi talaga natin mabibigyan ng pruweba agad-agad. Sunod naman ay ang mga madulang pangyayari. Ano kaya ang madulang pangyayari? Ang madulang pangyayari, ito ay mga kwento hindi natin inaasahan ang mga pangyayari sa kwento. Katulad na lang, halimbawa, akala mo magiging mayaman siya. Patuloy na magiging mayaman ang babae sa kwento. Ngunit pagkalipas ng ilang serye, bigla na lamang naging mahirap. Ganoon ang mga madulang pangyayari. Hindi mo inaasahan kung ano nga ba ang mangyayari. O may inaasahan ka, ngunit hindi iyon ang nangyari sa kwento. Sunod at panghuli ay ang pakikipagsapalaran maromansa. Ito ay mga kwento na kung saan
ang mga tauhan sa kwento ay nag-iibang bansa o pumupunta sa ibang bansa, ngunit nakakahanap ng kanilang pag-ibig doon. Ang sunod na uri naman ng kwento na siyang ating tatalakayin ay tungkol sa nobela. Ang nobela ay isang mahabang akda na panitika na kung saan ito ay maraming plot twist na mababasa natin sa kwento. Una na dito, uri ng nobela ay ang romantikong nobela. Ito ay isang uri ng nobela o kwento na siyang tungkol sa pag-iibigan ng mga karakter sa kwento. Ito ay napupulutan ng aral at nagbibigay diin tungkol kung saan umiikot ang isang pag-ibig o pag-iibigan ng dalawang tao. Sunod naman ay ang pantasya. Ang pantasya ay isang uri ng kwento na siyang tungkol sa mga pangyayaring hindi natin makikita o hindi natin mararanasan sa totoong buhay. Ito ay mga pangyayari lamang na doon lamang natin makikita o mababasa lamang sa isang nobela. Sunod naman ay aksyon. Ito ay mga kwentong puno ng pagtatalo, barilan, pagpapatayan, at marami pang iba. Ito ay mga kwentong kung saan makikita natin kung paano ipinaglalaban ng mga tauhan sa kwento ang kanilang mga sarili o kanilang mga pinaniniwalaan. Sunod naman ay krimen. Ito ay isang uri ng kwento kung saan napapaloob dito ang mga pangyayari o mga krimen nangyayari sa maaring iyong binasang kwento. Katulad na lamang kung paano pinatay, kung paano iniimbestigahan ng investigador ang nasabing krimen sa kwento. Sunod naman ay historical. Ito ay isang kwentong bumabalik sa mga nakaraang pangyari o nakaraang panahon natin noon. Ito ay napapaloob dito ang mga nangyari noong noong unang panahon at ibinibigay sa atin upang upang makuhaan natin ng mga lesson o mga aral na siyang magagamit natin sa ating pang-araw o sa ating sarili upang maging isang mabuti. Sunod naman ay drama. Ito ay isang uri ng nobela na kung saan napapaloob dito ang maraming emosyon, maaring puno ng kalungkutan, puno ng pighati, puno ng kasiyahan, at puno ng galit. Maraming napapaloob na emosyon kapag sinasabi natin drama. Ang lahat ng mga kwento ito o uri ng nobela ay napupulutan natin ng aral at nagbibigay sa atin ng mga panibagong natututunan na siyang magagamit natin upang mas mapaayos natin ang ating sarili at mabigyan ng importansya ang mga akda noong unang panahon. At ngayon naman ay ibibigay ko na kay Binibining Pacola ang susunod na paksang tatalakayin. Muli, ako si Binibining Gina May A. Pacola at ang susunod na uri ng nobela ay ang komedyang nobela na kung saan ay layuning magpatawa at magbigay aliw o kasiyahan sa mga mambabasa. So ang nobelang ito ay naglalaman ng mga katatawanan, kasiyahan at higit sa lahat kapag ang mambabasa ay mahilig magbasa ng ganitong nobela ay hindi agad sila aantukin at masisiyahan talaga sila. At ang susunod naman na uri ng nobela ay ang krimen. Ito ay tumatalakay sa mga krimen, misteryo at pagsusuri ng mga kasong kriminal. Tinatawag din itong nobelang misteryo na kung saan ay madalas na nakatuon sa isang krimen o karaniwang pagpatay na dapat lutasin ng mga tauhan. At ngayon ay dumako naman tayo sa susunod na ating tatalakayin. Ito ay ang sanaysay. Kung sa Ingles ay tinatawag natin ito speech. Ito ay isang komposisyon na kadalasan ay naglalarawan ng pananaw at kuro-kuro ng may akda. Ito ay isang malayong pagsusulat na nagbibigay daan sa manunulat na maipahayag ang kanyang sariling pananaw, pag-unawa sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan, mga karanasan at mga pangyayari. Sa ganitong paraan
ay maipapahayag din ng may akda ang kanyang damdamin sa mga mambabasa sa pamamagitan ng pagsusulat. At ang sanaysay ay may dalawang uri ito. Ito ay ang formal at di formal. Ang formal, ito ay tinatawag din nating impersonal. Tumatakbo sa mga malalim at mahalagang paksa ay kadalasang nangangailangan ng malawak na pag-aaral at pag-unawa sa paksa. Ang di formal naman ay kadalasang nakatuon sa mga personal, araw-araw na paksa na mas madaling pag-uusapan. Ito din ay ang di formal ay may kalayaan din ang manunulat na tatalakayin ang kanyang paksang kanyang nanaisin. Ngayon naman ay dumako tayo sa naratibong sanaysay. Ang naratibong sanaysay, ito ay naglalaman ng mga kwento o salaysay tungkol sa mga personal na karanasan ng manunulat. Ito ay isang uri ng teksto na nagkukwento sa mga pangyayari o karanasan ng manunulat. At ang susunod naman ay ang deskriptibong sanaysay. Ang deskriptibong sanaysay, ito ay naglalayong maglarawan o magbigay ng paglalarawan tungkol sa isang tao, lugar, bagay, karanasan o sitwasyon. Ito ay tumutukoy sa genre ng pagsusulat na nangangailangan ng manunulat na ilarawan ang isang bagay, lugar, sitwasyon, tao at marami pang iba. At ang susunod naman ay ang argumentatibong sanaysay. Kapag sinasabi nating argumentatibong sanaysay, ito ay naglalayong magpahayag ng opinyon o pananaw ng manunulat tungkol sa isang tiyak na paksa, kasama na ang mga dahilan at ang mga datos na nagpapalakas ng kanyang posisyon. At ito din ay tumutukoy sa pagsulat ng isang paksa na naglalayo ng patunayan ng isang ideya upang manghikayat ng tao o ng mga mambabasa. At ngayon naman ay dumako tayo sa ating susunod na tatalakayin at ito ay tatalakayin ni Binibining Giselle Montesino. Magandang umaga po sa ulit. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating diskusyon sa umaga na ito. At ngayon ay magtungo na tayo sa susunod nating diskusyon. At ito ay tungkol sa alamat. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat, ito ay kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Sinasabi na isa sa likas na yaman ng ating bansa na hindi makakalimutan ay ang alamat. Ang alamat, ito ay kwentong pumapaligid sa sinaunang kultura ng ating bansa. Sa pamamagitan ng saraysay na ito, dito na ilalahad ang kwento tungkol sa mga Diyos at Diyosha, mga bayani at mga mahiwagang nilalang. Sa ilalim ng salaysay nito, nailalahad ang kagandahan ng ating bansa at ang pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa malawak na saklaw ng kasaysayan, sinasabi na ang ating alamat ay naipasa mula henerasyon hanggang sa henerasyon sa pamamagitan ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pasalita o pasalaysay na tradisyon. Sinasabi na noong unang panahon, ang ating mga alamat ay hindi isinusulat sa mga libro. Ngunit ito'y naipasa-pasa sa pamamagitan ng pagsasalita o pag-uwi. Ngunit nang dumating ang mga Kastila, ito ay nagbago. At narito nga ang halimbawa ng alamat. Ang alamat ng pinagmulan ng tao. So, batid naman sa atin na ilan sa atin na alam ang tungkol sa alamat ng pinagmulan ng tao na kung saan sinasabi na tayo ay nagmula sa buhayin. Tama. Alamin naman natin ang layunin ng alamat. Una, ang magpaliwanag. Pinakapangunahing layo ng alamat. Bakit sinasabing pinakapangunahing layo ng alamat ay ang magpaliwanag? Dahil sa kadahilan na kapag tayo ay nagsusulat ng alamat, ay kailangan itong maliwanag para mas lalong maintindihan natin na mga mambabasa o ng mga tagapakinig kung saan ba hinggil ang isang alamat para na rin sa kung ano ang aral ang kanilang makukuha dito. Pangalawa,
magbigay libangan. Ito ay kwentong kadalasan na pag-usapan ng may pagkamangha. So napapansin natin na ang alamat ay kadalasang ginagamit o binabasa ng mga tao sa mga bata dahil ang mga bata ay nalilibang sila sa pakikinig dito at lalo na marami silang mga aral na nakukuha dito na maaari nilang magamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay at sa pagdating pa ng mga araw. Pangatlo ay ang magbigay aral o leksyon. Magturo ng mabuting aral lalong-lalo na sa mga bata. So napapansin natin na ang alamat ay parang ginawa talaga para sa mga bata dahil ang mga nilalaman dito ay halos hindi makita natin sa totoong buhay o pawang kathang isip lamang. Ngayon naman ay magtungo tayo sa elemento ng alamat. Meron tayo ditong una, tauhan. Ang tauhan, sino-sino ang nagsisipaganap sa kwento. Mahalaga sa isang alamat na magkaroon ng isang tauhan dahil hindi natin ito matatawag na isang alamat kapag walang mga tauhan dito, di ba? Tama. Dahil ang mga tauhan ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa isang kwento. Tama. Pangalawa ay ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon ng pinangyarihan ng insidente. Ang lugar ay mahalaga din para mas lalong mabigyan ng kabuluhan ang nasa loob ng isang alamat. Dahil dito sa lugar, dito nangyayari o nagaganap ang mga magagandang pangyayari na nagbibigay buhay sa isang alamat na maaaring mas lalong maingganyo ang mga mambabasa o ang mga tagapakinig na tapusin itong basahin. Pangatlo ay ang saglit na kasigahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan o tinatawag nilang exciting part na kung saan dito mas maingganyo ang mga mambabasa na tapusin ang isang alamat dahil sa tingin nila ay may mas magaganda pang mangyayari kapag ito ay pinagpapatuloy nilang basahin. Iyan pala ay kabilang sa simula. At ang saglit na kasiglahan ay gitna. Ang tunggalian ay ngayon naman ay magtungo tayo sa tunggalian. Ito ay pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng tauhan. Hindi magiging magandang basahin ang isang alamat kung wala ang tunggalian dahil ang tunggalian ang siyang mas nagpapaganda sa daloy ng isang alamat. Kasunod ay ang kasukdulan. Ito ay bahaging nagsasabi kung nagtagumpay o hindi ang tauhan. Dito na natin malalaman kung ang bida ba ng alamat ay nagtagumpay nga ba sa kanyang misyon na kanyang pinakaharap sa isang alamat. At ang panghuli, ang pangatlo ay ang wakas, pagwawakas ng kwento na kung saan doon na nagtatapos o sarado na ang kwento ng isang alamat na kung saan may mga matutunan tayong mga aral na maaaring magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Naintindihan lang ba? Magaling kung gano'n. Ngayon naman ay magtungo tayo sa kasunod, ang anekdota. Ano nga ba ang anekdota? Ito ay naglalaman ng isang nakakatawang kaganapan o kawiling-wiling pangyayari na tumatalakay sa mga kilalang personalidad o sitwasyon sa buhay ng tao, na kung saan sa larangan ng kasaysayan, sinasabing ang mga anekdota ay maaaring maglarawan ng mga pangyayari o mga tao sa nakaraan. Maaari rin itong tumukoy sa personal na karanasan ng isang sikat na tao o kahit sa isang bagay o lugar. Ang pagsulat ng anekdota ay isang paraan ng pagpapahayag ng mga karanasan, pangyayari, kwento na may halong pagtataka, pagkagulat at pagkamangha. Ngayon naman ay alamin natin ang mga uri ng anekdota. Ang unang uri ng anekdota ay ang pambihira, kung saan ito ay nakakatuwang pangyayari. Halimbawa nito ay tungkol sa isang taong nabuhay pagkatapos mag-abang sa kanyang gamot ng 3 araw. Pangalawa ay ang social. Ito ay tungkol sa mga taong may katayuan sa buhay. Halimbawa naman ito ay tungkol sa isang politiko na nagkamali sa kanyang susuotin na costume sa isang pagtitipon. Pangatlo ay ang mapanlait, na kung saan nakakatawa dahil sa mga
araw ng linggo. At ang pang-apat ay ang pampubliko. May kaugnayan sa mga tao sa publiko. Halimbawa naman ito ay ang isang artista na kung saan nagkamali sa pagpili ng kanyang costume sa kanyang pagtatanghal. At ang pang-lima ay ang social politic o paksang panlipunan na kung saan ito, ang halimbawa nito ay tungkol sa isang politiko na hindi nakamit ang kanyang nais na proyekto kapag siya ay naitanghal na maging pangulo o maging presidente sa kanilang lugar. At ang panghuli ay ang pambata na kung saan naglalaman ang mga nakakatawang pangyayari na nakatuon sa mga mundo ng mga bata. Halimbawa naman ito ay ang isang batang nangulikta ng mga insekto at nilagay ito sa isang babasaging baso na kung saan paglipas ng mga araw ay kung gugustuhin man niyang pakawalan ang mga insektong iyon, ngunit hindi niya ginawa dahil para sa kanya ay baka magtampo ang mga insekto. At doon lamang po nagtatapos ang aking diskusyon. Meron pa ba kayong mga katanungan hinggil sa aming mga itinalakay ngayon? Kung kayong wala, ay dito na po nagtatapos ang ating topiko sa umaga na ito.